So, ayan, good morning mga ka-e-bike. Meron tayo ulit dito. May share ulit ako pagpalit ng hall sensor. So, usually yung hall sensor ganito, naka board type ito. So, gagamit tayo, magpapalit tayo ngayon. Ngayon kasi ang ginagamit ko na is mga border, wala ng board. Ito na individual. Ito. So, mas maganda ito. Pagka ganito ipapalit nyo kahit wala kayong panghinang, mga ka-EB. Anyway, ano nga pala to, yung ano na to, yung hub na to, hub motor na ito ay pang mini cruise. Ayan, oh. So, okay na okay pa, malinis pa siya. So, magpapalit lang ako. So, pagka ganito, ang ipapalit nyo, hindi nyo na kailangan ng panghinang. So, kailangan nyo lang ng cutter, tapos wire stripper, saka glue. Kailangan nyo ng glue. Kasi ito, ginuglue ito, mga ka-e-bike. Iguglo mo ito para hindi siya mabubunot. Ito, kahit naka-board ito, naka-glue din ito. Naka-glue din siya. Ayan, oh. So, ang tandaan nyo lang dito palagi is yung kulay para hindi mag-iba yung yung setting ng nyo ng hall sensor wires nyo sa controller. So, ang orientation nito is green, yellow, and blue. Tapos ito na yung power niya, negative, positive. So, ang kinakailangan, makuha nyo rin ito. Usually naman, green, ito yung green. Yellow, ito yung pangalawa, yellow, blue, itong pangatlo. Pero, may mga board na hindi ganyan ang pagkakasunod-sunod. Meron kunyari, yung green nandito sa kanan, itong yellow na sa gitna talaga, yung blue andi dito naman sa kaliwa. Merong ganong instance. Hindi palagi. Yung sa ngayon, halos ganito na. Madalas ganito na. Pero makaka-encounter kayo. Kaya minsan makikita nyo yun, matitrace nyo sa PCB. Itong trace na to. Kasi usually itong itong hall sensor, yung gitnang paa nito, power supply. Tapos yung pag nakaharap, nakatihaya yung yung nasa kanan ang ang signal, yung nasa kaliwa ang positive. So malalaman natin 'yan. Ngayon, para ma-confirm nyo, kailangan nyo ng tester for for continuity. So ganito ang pag-test mga ka-e-bike, yun ang i-share ko sa inyo. So for example, ganyan ito te-testing natin. Ito mga mini cruise kasi yung mga standard. Pero yung may mga naka-encounter na ako yung mga lumang hall sensor ng ng mini cruise, hindi. Although ganyan yung position niya, green, yellow, blue, pagdating sa hall sensor, yung circuit niyang nakalagay dito sa PCB, yung green nandito sa gitna o kaya yung green nandito sa kanan, hindi ganyan, hindi pare-parehas. Pero ito karamihan ganon. Pero may mga encounter din na lalo na kung ibang hub control, hub motor ang nyo, mabubuksan nyo, kunyari magpapalit kayo. So para masigurado lang natin, gamitan nyo ng tester. So iti-test natin ngayon for continuity lang. So yan, kung naririnig nyo, yan, may tunog, di ba? For continuity tester lang. Set lang natin sa continuity. Tapos magte-test na tayo. Okay? Nangyari. Dali lang. So yan. So tetestingin natin para malaman natin kung alin yung green na to, kung aling hall sensor diyan sa aling sensor, hall sensor diyan naka-connect. Test natin. So umpisa natin dito sa kaliwa. So yun. So dito nga siya naka-connect. So green talaga nasa kaliwa. So wala. So green nga yan. Tapos sa yellow.
O yun, yellow din ito. Tapos blue. O yan, so blue din. So tama yung orientation niya. Yan na ang orientation niya mismo. So ito, usually ito, yan o, yung gitna, ground yan. So lahat yan meron. Tapos itong power supply naman sa kaliwa. Yan, siguro naririnig nyo naman. May connection ulit. So lahat yan, ganyan ang gagawin natin. Yan na mismo ang susundan natin. So yung green, dito, ay tama, green, yellow, saka blue. So maganda lang pag ganito ang gamit nyo, mga ka-e-bike, kahit wala kayong kahit wala kayong panghinang, so puputulin nyo na lang dito. Tapos babalatan, bubunutin nyo to, tapos kakabit nyo yung hall sensor na bago, tapos yung kulay itim pagsasama-samahin nyo na lang, tapos yung kulay yung kulay red pagsasama-samahin nyo rin. Tapos yun na lang ikakabit nyo dun sa positioning na lang nito. Di ba? So yun lang maganda pagka ganitong gamit yung yung gamit yung may wire. Pag ganitong may wire na gamit nyo, yun ang advantage. Okay, so setup ko lang. Puputulin ko lang to, tapos bubunutin ko siya. Kasi to nakadikit to eh. Pag binunot nyo to, maaaring masira na to eh. Hindi nyo naman bunot ng buo yan. So, minsan nga may iwan pa rito sa loob. Sisinsilin nyo pa, lilinisin nyo pa. Para yung ulo ng bago magkasya. Okay? So, balikan ko kayo mga ka-e-bike. So, ayan mga ka-e-bike, tanggal na siya. Nakita nyo naman siguro paano tinanggal. Lilinisin ko na lang yan kasi may mga glue pa yan. Minsan di papasok yung yung bagong So, mapansin nyo pala po ito, mga ka-e-bike. Lahat nakatihaya. Ito yung likod, pare siya pantay. Diba? Nakita nyo. Kasi may groove yan eh. May pag ganun siya. Nakita nyo mayroon siyang korte. Ito yung bago. Buksan natin. May groove yung yung hall sensor. Lang, awareness lang mga e-bike.
Usually yan, yung may ano number, papansin nyo. Ito kasi wala, ano na, halos burado na yung number yan. Oh. Yan. Yan oh, makita nyo, may groove yan. Ito nakatihaya, di ba? Ito kung nakikita nyo, ayan, may groove yan siya. Usually, ando dun yung number sa ibabaw. Ito yung ibabaw, for example. Ganyan siya nakakabit. Tatlo. Yan, tatlong ganyan nakaibabaw. Pero yung ano, ito 120 degrees ito eh. Yung 60 degrees, yung nasa gitna, nakataob. Nakataob, yung nasa gitna na hall sensor. Nakataob. Kasi ito, ano to eh, yung linear na hall sensor, ano to eh, yung magnetism niya, yung switch kasi to eh, magnetic switch, electromagnetic switch. Pag daan ng magnet dito, magti-trigger yan mag-on. Pag nawala yung magnet, mag-off. Magkaiba yan, pole, may poles ito eh, north and south, south and north, ganun. So, yun yung orientation niya. Bali, additional info lang yun mga ka-e-bike. Pero bihira na yung 60 degrees. Puro ganito na, 120 degrees na karamihan ng mga controller eh. So, ganyan ang position niya. Nasa ibabaw yung may ano, may umbok or yung may label. Meron din kasi minsan ibang hall sensor nasa likod yung label eh. So, yan, usually ganyan siya, tatlo. Yan. Lilinisin ko lang yan, tapos ipapasok natin yan. Tapos, iano natin, i-glue natin para maging permanent rin siya para hindi mahulog dun sa butas. Ngayon, nakita nyo naman ito yung output signal niya. So dito niyo kakabit yung ano, ito kasing nabili ko, isang kulay, pare-parehas ng kulay ng output. Pero dito niyo kakabit yung green, yellow, tsaka blue na connection ng hall sensor. Ito yung power supply. So yung pula, pagsasama-samahin nyo na lang, tsaka yung itim. Lahat ng paa nito, yung mga paa niya, lahat ng pula, lahat ng ano, pagsasama-samahin nyo lang. Okay, so ilinisin ko lang, tapos prepare ko lang mga ka-e-bike. Balikan ko kayo. So ayan mga ka-e-bike, tapos nyo linisin, sukat nyo lang ulit kung ayos na yung, kung pasok na yung hall sensor. Ito walang problema sa gitna, malinis siya. So ayan. So ipoposisyon na natin. Ayan. Ito medyo may binabanggaan pa nga ito, hindi masyadong dikit katulad nito, dikit na sa loob. Ito may binabanggaan pa siya, konting linis pa to. Kasi yung glue naiiwan din sa loob eh. Yung glue na ginamit naiiwan. Ayan, so okay na yan. Kung hindi man siya dikit na dikit dyan, mga ka-e-bike, importante, ito, maabot siya rito kahit man nasa leeg nung ano, nung hall sensor, yan. Yan, okay na yan. Tapos yan. So, ang gagawin na lang natin is, didikit natin yan. Okay? So, yun ulit. Balikan ko kayo, prepare ko lang. So, bali, lalagyan natin to. Babalatan natin to yung tatlo. Babalatan din natin to. Babawasan natin ng konti itong ano. Or pwede naman to iurong eh. Yan. So, strip lang natin to para may pag-anuhan. So, mangyayari dito is pwede itong twist nyo lang kasi matigas na wire mat. Twist nyo lang. Tapos lagyan nyo lang ng ano, shrinkable. Okay na yan. Okay? So, balikan ko kayo mga ka-e-bike. So, kabit na lang natin. Ang gagawin natin is sasamahin muna natin yung mga pula tsaka itim. Unahin na natin yung ano, pagsamasamahin natin yung pula tsaka itim para kasi pag minsan magro-rolyo ka dun sa ano, nakakabit na, natatanggal yung glue. So itong tatlo samasamahin natin. Tapos itong itim.
Yan, okay na. So, lalagay lang tayo ng shrinkable. Dito sa ano, medyo malaki sa pula at itim kasi marami sila eh. Itim at pula. Sobrang haba. Tapos natin. Okay. So that's it, pansit. Ayan mga ka-e-bike. Kabit na siya. So ano yun na lang natin is yung green, ito. Diyan siya. Tapos yellow sa gitna. Ito. Tapos ito. So, mas madali siyang iporma. So mura lang naman tong glue e-bike. 10 piso bumili ako. So green ito. Green, then yellow itong nasa gitna. Tuyo lang. Tuyuin lang natin yan. Tapos test ulit. Ito naman, pagka tuyo na, tutumba lang natin to pa. Tumba lang natin dyan. Patuyin ko muna. Balihan ko kayo mga ka-e-bike. May tingla ako sa loob ng bahay. So ayan mga ka-e-bike. Ayan na. So I'm sure tuyo na to. So bibend lang natin. So okay na yan. So test lang natin ulit. The last time. So
Ayan, gamit ng ating e-bike tester. Test natin yung hall sensor. So ayan mga ka-e-bike. So test natin. Isa. Ay, hindi pala kita. So ayan. Siya. So ayan mga ka-e-bike. Last test natin. Dad, atid mo ba si Aliyah? Ayan. Bili mo ng chinelas. So ayan mga ka-e-bike. Final test mga ka-e-bike, nakakabit na. Ayan, nakita naman. Kagalaw na yung ano. Okay. So yan lang mga ka-e-bike. Maraming salamat ulit. So maraming salamat sa Diyos. God bless. Pa-like, share, and subscribe na lang ulit mga ka-e-bike. Salamat.